Magandang umaga mga ka kapuso, kapamilya, mga kapatid, mga anak ko. Galit! Hindi po. Nagpapaliwanag lang po. Ipapahayag ko ang unang bahagi, haligi ng Iglesia ng Diyos. Inumpisahan ni Jesucristo ang pagtatag ng pundasyon para sa kanyang iglesia na tawagin niyan ang mga unang alagad. Sinabi niya kay Simon Pedro at kay Andreas na naghahagis ng lambat ng karagatan, magsisunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Nandun po sa Mateo 4:19, Kapitulo 4, versikulo 19. Sa makatuwid, si Simon Pedro at si Andres kasama ng iba pang alagad na tinawag ay magiging instrumento upang maitatag ni Jesus ang kanyang iglesia o tipunin ang kanyang kongregasyon. Kung paano ang lambat ay hinahagi sa dagat at nakahuli ng daang-daang mga isda. Ang mga alagad ni Kristo ay nagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa buong mundo. At sa pamamagitan nito ay maglalapit sa libu-libong tao sa iglesia ng Diyos o sa pagtitipon na tunay na mananampalataya. Unang tinawag ni Kristo ang 12 apostol at pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng ilang pang mga alagad upang bumuo na mas malaking grupo para ihanda sa mas maraming mananampalataya sa darating pang mga araw. Pagkatapos ang kanyang pagkabuhay na muli, bago mahakot ng libong tao ang kabilang sa pagtitipon na pananampalataya, nagpakita si Jesus sa ilang sa mga pinili niyang bilang punong haligi sa iglesia. At nang masabi niya ito, sila'y hiningan niya at sa kanya sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mababasa po sa 1, Kapitulo 20, versikulo 22. At natanggap ng mga alagad ang banal na espiritu sa oras ring yon. Ilang araw bago iyon ay sinabi ni Jesus sa kanila, sa makatuwid baga ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi niya nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Tunay pong mababasa sa 1, Kapitulo 14, versikulo 17. Sa panahong iyon, ang Espiritu Santo ay kasama ng mga alagad habang kasama nila si Jesucristo. Quote, na may espiritu na walang sukat. Mababasa po sa 1, Kapitulo 3, versikulo 34. Nasa launay nagpasa kanila rin at magbabahagi sa kanilang ng karunungan para maisakatuparan nila ang atas mula kay Kristo. Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama
at ang Anak at ang Espiritu Santo, na ituturo ninyo sa kanila sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mababasa po sa Matthew Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20 po. Sa makatuwid, ang paglalatag ng panimulang gawain para sa iglesia ng bagong tipan ay kumpleto na. Ang mga unang alagad ay napili na at inihanda para sa buhay ministeryo o paglilingkod matapos nito. Bubuhos ang libu-libong tao para maging bahagi ng pagpupulong ni Kristo. Kaya po manampalataya po tayo sa katawan ng Diyos, ang ulo ng iglesia, ang Panginoon Hesus Kristo, ang tunay na larawan ng tunay na Diyos, bumaba para makilala ng tao. Siya po ang berbo, ang takpagsalita, ang salita ng Diyos na Diyos Ama na Espiritu Santo na hindi makikilala. Siya po ang tunay na larawan ng Diyos. Ang propesiya sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 1, tunay po na ating mababasa na kawangis po tayo ng Diyos. Kung bakit tayo linikha, may dahilan po. Napakaganda ang plano ng Diyos para sa atin kung bakit po tayo linikha sa mundo. Ipapayag ko ang lihim at tiwaga ng Diyos ay nasa Panginoon Hesus Kristo. Jesus. Salamat po mga kaibigan ko. Pag-ibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Babayu. Salamat sa Diyos.